September 30, 2025, inuutos ng Korte Suprema ang pagpapaliban sa susunod na taon ng Bangsamoro Parliamentary Elections, na unang itinakda noong October 13. Ito'y matapos idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 na siyang nag-reallocate sa parliament seats na unang inilaan para sa Sulu, kahit patumanggi ito na maging bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! At para bigyang linaw ang legal na aspeto sa likod ng ilang mga matunog na local electoral issues, mapalad tayong makakasama ang kasalukuyang chairperson ng Commission on Elections o COMELEC bilang appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi rin siyang election commissioner nagbantay noong 2022 sa Philippine elections sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Isang batikang abogado at educator at nagsilbi rin din sa pamantasan ng lungsod ng Maynila School of Law. Let us welcome to the program COMELEC Chair Attorney George Garcia. Magandang umaga po, COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Attorney, bumati po kayo sa ating mga manonood. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw sa mga kababayan po natin. Attorney, October 13, ito po sana ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na nasuspinde. To help our audience better understand this issue, paano po ba nagsimula ang BARM? And in simpler terms, ano po ba ang ibig sabihin ng parliamentary government? Ibig sabihin po ba nito na fully independent na ang rehiyon na iyon mula sa ating national government? Can you give us a brief explanation para maunawaan po natin ng mas mahusay itong issue? Sa ating po saligang batas, sa Artikulo G o 10, nakalagay dyan, ang tawag po dyan ay provision para sa local governments. Sinasabi, ang mga local governments yung local government units dito sa ating bansa ay ang probinsya, cities, municipalities, barangays, kasama rin ang autonomous regions in Muslim Mindanao at meron pa nga dapat sa Cordillera. So ano ba ibig sabihin ng pagiging autonomous region? Nangangahulugan ba na hindi na parte ng ating bansa yan? Hindi po. Nangangahulugan lang na sila ay medyo mas malawak na kalayaan sa pagdidesisyon, kalayaan sa pamamahala, doon sa nasasakupan, kalayaan sa issue ng pera, lalo na yung budget nila, at yung centralized nature, yung ika nga ay lagi na lang ang nagdidesisyon, ay yung sentro o yung dito sa Maynila ay masyadong pinaluwag na. Kaya sila ay autonomous, but at the same time, sila pa rin ay parte ng ating bansa. Kaya lamang, napagdesisyonan kasi doon sa Bangsamoro Organic Law na ang magiging form of government sa Bangsamoro ay hindi presidential setup na kung saan meron tayong Senado, may bababang kapulungan, kung hindi parliamentary setup, kung saan ang pinakapinuno doon ay ang chief minister na parang prime minister sa parliament at yung mismong mga parang kongreso nila, sa halip na pangalan sanggunian, kongreso, senado ay tinatawag na parlamento. Bakit naging parlamento? Sapagkat yung mga head ng mga departamento tulad ng halimbawa public works, education, higher education, energy o kung ano pa mang departamento ay miyembro din ng parliament. Sa isang presidential setup na katulad natin, yung mga kalihim ng mga iba't ibang departamento ay appointed ng presidente pero hindi miyembro ng kongreso. Ibig sabihin, walang tinatawag na fusion of powers o yung pinagsama. Samantalang sa parlamento, merong fusion of powers sapagkat yung isang miyembro ng parlamento pwedeng at the same time siya rin ay namamahala ng isang ahensya ng pamahalaan doon. So, ibig sabihin, appointed sila pero elected din ng tao doon sa pagiging members ng parliament. Alright. Attorney, ang dami pong ang dami pong parang pagkakaiba dito sa nakasanayan nating uri ng gobyerno. What's the need to have a parliamentary government at maging autonomous itong BARM
sa nature ng culture sa mga katimugang rehiyon natin, bakit po kailangan ba na maging autonomous sila at kailangan magkaroon sila, katulad ng nabanggit nyo kanina, ng mas malawak na pamamahala? Sabi nila, yun yung 4 na dekada nilang ipinaglaban na kinakailangan bigyan sila ng kalayaan kasi nga daw dahil sa sobrang centralized na nature, yung kanilang dapat na improvement sa buhay ay hindi na umayos dahil nga daw po sa laging napaka-centralized at nakikita. And dahil dyan, kaya nagkaroon ng mahaba-haba na panahon ng pagre-rebelde, rebellion, at panahon na sila ay lumalaban sa pamahalaan. Sabi nila, ang pinakabagay sa kanila, bigyan nyo kami ng autonomy, hindi man independence, hindi naman talagang absolute na kalayaan, bigyan nyo kami ng mas malawak na paraan ng pagdidesisyon, pero dapat parlamento, dahil pinag-aralan daw nila na yun ang bagay sa kanila, bagay sa nature nila, bagay sa kanilang kultura, sa kanilang paniniwala, and therefore yun ang nirespeto ng ating gobyerno, lalo na nung mapagkasunduan yung tinatawag na peace agreement, yung usapang pangkapayapaan na tumapos na sa napakahabang ilang dekada. Alright. Mahalaga pong mabanggit nga po dito no, na nagmula sa peace agreement itong kahilingan na magkaroon sila ng autonomous na pamamahala sa kanilang rehiyon at pagdedesisyon na rin. Let's talk about this in an agency that you chair, closer to that. Attorney, kasama po dito sa pagiging autonomous region ng BARM ay yung paglikha ng sarili nilang electoral code. Yung eleksyon na supposedly ay magaganap noong October 13 ay facilitated by the Bangsamoro Electoral Office. Pero nasa ilalim pa rin po ito ng national government o nasa ilalim ng mga proseso ng national law. Ano pong naging proseso at role ng COMELEC sa paglikha nitong electoral code at sa kung natuloy man yung BPE na kung ilulunsad ito, ano pong role ng COMELEC? Ano pong sakop ng role ng COMELEC dito? Sa ating saligang batas, ang Commission on Election ay isang constitutional body. Ibig sabihin, hindi kami created ng batas lamang, nag-aakda ng Kongreso, kung hindi kami ay ginawa mismo ng ating saligang batas. Kung kaya nga hindi kami basta-basta ma-abolish. At yan ay nakalagay sa Article 9C ng ating saligang batas. Kung magkaganon, lahat ng body o lahat ng ahensya na may patungkol sa halalan ay under lahat ng Commission on Election bilang isang constitutional body. Ang ka-level namin ay ang Commission on Audit, Civil Service Commission, kahit ang Office of the Ombudsman ay ka-level ng Commission on Election bilang isang constitutional body. Meron kaming fiscal autonomy at ang mga miyembro ay may fixed term appointed by the President. So napaka-importante yung bagay na yon. Nung kanilang nililikha, nung kanilang ginagawa yung tinatawag na Bangsamoro Electoral Code, kami ay nakonsulta. Ang unang draft pa nga dyan, medyo inoppose namin strongly. Kasi ba naman, pinapalabas doon sa unang draft na yung Bangsamoro Electoral Office ay separate at hindi under the control and supervision ng inyong Commission on Elections. So sabi namin, hindi pa pwede yan. That's unconstitutional. Because there can only be one COMELEC in our country. Hindi pwedeng napakadaming COMELEC. Iisa lang ang Commission on Elections at lahat ng mga yan, kung meron man sa bawat rehiyon, sa bawat munisipyo, syudad, probinsya o kahit pa nga sa autonomous region, ay under ng Commission on Election at hindi porket may garansya ng autonomy ay ibig sabihin wala nang pwede na sila mag-create ng sarili nilang Bangsamoro Electoral Office. Kami, ang role namin, i-conduct ang kauna-unahang halalan dyan sa Bangsamoro. Pagkat yung mga nakaupo ngayon dyan sa Bangsamoro Autonomous Region ay mga appointed lamang muna ng ating Pangulo, nakatransition lang sila. Ibig sabihin, wala pang eleksyon na nangyayari, pansamantala lang muna ang lahat ng naandyan hanggat hindi nahahalal o hanggang sa mahalal yung hahalinhin o papalit sa kanila. Pag-usapan na rin po natin itong issue na ito. Ipinagpaliban po ang BARM Parliamentary Elections o itong BPE dahil sa kinansela pero hindi ito ipinatigil. Ito po yung recently na lumabas sa TRO o Temporary Restraining Order na nilabas ng Supreme Court. Nito lamang September 25, 2025. Ipinagsasamantalang pagpaliban po ito pero hindi nito itinitigil. Can you tell us more about this decision of the Supreme Court? Ilang beses po nare-reset na yung halalan dyan sa Bangsamoro. Ang una dapat ay noong 2022 at pagkatapos naging 2025 dapat itong nakaraang halalan ng Mayo 12
kasabay siya ng national and local elections. Kung kaya nga lamang na-reset muli ito, may isang batas na naipasa, sabing ang halalan ay hindi nakasabay ng national and local election ng Mayo 12 kung hindi ito na ay pagpapaliban sa October 13. So dapat yun kahapon. Kung kaya nga lamang, alam nyo kasi, may eleksyon dapat kahapon, kung kaya lang ay meron kasing batas na kinakailangan gawin ng Bangsamoro, yung ginawa nila para doon sa kung ilan bang distrito ang dapat na magiging basihan ng halalan sa October 13. Nagkaroon sila nung una, yung tinatawag nilang Bangsamoro Autonomy Act number 58 na kasama ang Sulu. Ang mga probinsya kasi ng Bangsamoro ay Sulu, nung original Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, at syempre yung Special Geographic Area na dati-rati, mga bayan yan dati ng North Cotabato. Ngayon, meron silang sariling mga iba't ibang bayan na kabilang na sila sa BARM. Ngayon po, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, province of Sulu versus the Commission versus the Executive Secretary. Ang sabi ng Korte Suprema, ang Sulu ay hindi kabilang sa Bangsamoro. So isipin nyo, meron silang Bangsamoro Autonomy Act number 58 na nagsasabing 80 ang miyembro ng parlamento at sa 80 yan, 7 ang representante ng Sulu. Okay? Kasi bawat probinsya may kanya-kanyang bilang ng mga representante sa parlamento. Ang naka-assign sa Sulu ay 7. So lahat-lahat yun sa buong Bangsamoro ay 32 of the 80, 32 na mga miyembro coming from the different districts. Ang problema, nung diniklara na ang Sulu ay hindi dapat kabilang sa Bangsamoro, magiging 73 na lang ang miyembro ng parlamento. Kung kaya naman, naggawa ng panibagong batas ang parlamento. Nagkaroon sila ng tinatawag na BAA number 77. So yung una, BAA 58, binago nila, ginawa nilang BAA 77. This time, yung 7 na nawala sa Sulu ay dinistribute nila doon sa mga natitirang mga distrito at mga probinsya, pero ginalaw pa rin nila yung mga distrito na originally na-create doon sa BAA 58. Ngayon, may nagpunta sa Korte Suprema, kinwestiyon ang BAA 77, itong pinaka-latest law. Kasi ang effect ng BAA 77, ni-repeal niya yung BAA 58. Baliwala na, namatay na yung BAA 58. And therefore, tini-RO ngayon ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng BAA 77. Kung kaya kami, tumigil din kami sa paghahanda kasi sabi ng Supreme Court, huwag niyo munang ipatupad dyan kasi pinag-aaralan namin ng legalidad. Until finally, mga 2 weeks ago, nagdesisyon ng Korte Suprema, diniklaran niyang unconstitutional. Hindi lamang yung BAA 77 na bagong districting law na nagdi-distribute ng 7 seats na galing sa Sulu, para maging 80 lahat-lahat, pati yung BAA 58 na technically naman na-repeal na ng BAA 77 ay diniklara din niya na unconstitutional. Sa makatuwid, ang batas na maipapatupad ang COMELEC kung natuloy ang halalan kahapon. Kaya pinagpaliban ito mismo ng Korte Suprema at sinabi kinakailangan magkaroon ng panibagong batas na papalit sa BAA 58, sa BAA 77 na ipapatupad ni COMELEC at dapat matapos ito bago mag-October 30 ng parlamento at si COMELEC daw dapat mag-hold ng halalan ng hindi lalagpas ng Marso at 31 ng susunod na taon. Alright. Marami po kayong points na nilinaw doon, attorney, no? Unang-una na po dyan, syempre yung BAA 58 na binabanggit nyo, pasadahan ko na lang din po yung mga nilinaw ninyo. Nagtatalaga po ito ng 80 member of the parliament, to which 7 of these are from Sulu. Pero dahil nawala na po ang Sulu sa BARM, kinailangan yung BAA 77 to refill the BAA 58. At dito, yung 7 supposedly representative from Sulu ay dinistribute sa iba pang mga distrito. Pero according to the latest TRO released by the Supreme Court, yung BAA 58 as well as BAA 77 are declared unconstitutional. Ito po yung dahilan kung bakit na-suspend itong BPE. Tama po ba? Tama po kayo. Actually, hindi na po siya TRO. Talagang siya ng Supreme Court on the merits of the case. And therefore, dahil na-deklara na yung mismong 2 batas na baliwala, walang kwenta, unconstitutional, unlawful, wala pong maipapatupad si COMELEC kung natuloy ang halalan. Kahapon, hindi na natin alam kung ano yung mga distrito at anong mga bayan ng bawat distrito. Kaya kakailanganin magkaroon ng bagong akda
na batas ang Bangsamoro. At yan po yung hinihintay natin kung kakayanin ng Bangsamoro Parliament na magawa ng panibagong batas na magiging basihan namin sa pagpapatupad ng eleksyon kung sakali mo magkaroon ng eleksyon sa parlamento. Alright, you've mentioned a very significant point there na magiging basehan ninyo itong pagdedistrito o yung bagong batas ng pagdedistrito para makapag-conduct kayo ng election. I'm just gonna clarify na ito pong issue na to ay hindi dahil ang BARM parliamentary elections ay labag sa saligang batas, kundi yung proseso lamang ng pagsasaligal ng parliamentary seat reallocation. So yun po yung pagkaklaro natin dito sa issue na ito, no? Ay, opo, hindi po. At in fact, yung Bangsamoro Organic Law ay pinaka-mother law na gawa ng Kongreso na nagkaroon sito tungkol dyan ay affirm na yan ng Korte Suprema bilang isang valid na batas at legal at constitutional na batas. Yun lamang paggal yung mismo ng bawat distrito ang nadeklara na unconstitutional. So kung walang batas, walang maipapatupad si Commission on Elections. You've also mentioned a lot of points moving forward, pero isa-isahin ko na lang din po. Yung ruling po na na-postpone, it awaits the decision of the Supreme Court. Dun sa mga petition na isinampa sa BAA 77. Ano po yung mga possible outcomes and decision dito? May mga possibility po ba na hindi pa rin matuloy itong election na itinalaga ng COMELEC na dapat maganap na sa March 31 next year? Ano po yung mga possible outcomes if ever makagawa ng batas itong Bangsamoro government at saka kung hindi man po nila kayanin dun sa itinalagang oras na binigay ng COMELEC o ng Supreme Court? Basta po maliwanag muna. Number one is may desisyon na ang Supreme Court at itong desisyon na ito ay effective na kung kaya hindi natuloy ang halalan kahapon. Number two, maliwanag na mayroong binigay na timetable ang Korte Suprema October 30 para sa Bangsamoro Parliament para mag-akda ng isang bagong batas. Kung yan ay matutupad o hindi, kami ang kilos ni COMELEC nakadepende sa kung mayroong batas. Hindi rin kami pwedeng basta magplano o mag-filing ng candidacy dahil hindi naman namin alam kung ano mga bayan at sino ang mga kakandidato sa bawat bayan na yan o sa bawat bawat distrito. Kung kaya naghihintay kami ngayon ng aksyon ng ating parlamento. Unfortunately, may isa pong pangyayari na hindi naman po inaasahan ng lahat. Nakakalungkot sapagkat yung mismong speaker ng parlamento ay namatay. Mga isang linggo na nakalilipas nung nakaraang linggo lamang. At dahil dyan, hanggang sa kasalukuyan ay wala silang speaker. And therefore, walang convening ng parlamento, walang session, kahit mga committees ay wala rin. So, medyo ngayon hanging o may duda ang madami kung magkakaroon ba ng panibagong batas para lamang may maipatupad si COMELEC bago mag-March 31 ng susunod na taon. Ano po ba yung mga kondisyon na dapat nakasaad dun sa bagong batas para maiwasan na yung nangyari sa previous law or yung mga matters of schedule na naganap na naipasa yung BAA 77 nang nagsisimula na yung election period? Ano po yung mga dapat nilang isaalang-alang para maiwasan na yung mga pangyayari na yun dito sa bagong batas na kanilang dinadraft? Dapat daw ang parlamento ay sumunod sa criteria na pinrescribe mismo ng ating pong Korte Suprema. Katulad doon sa requirement na tinatawag dapat contiguous. Yung dapat magkakalapit. Hindi naman yung nandito yung dalawang bayan, yung kabilang bayan nandito sa kabilang ibayo. So hindi naman daw contiguous yun. So meron kasi nangyari doon sa BAA 77, yung mga bayan na kabilang sa isang distrito ay sobrang pagkalalayo at hindi yun yung magkakatabi. And therefore, ang tawag nila dyan, gerrymandering. And dapat daw yung parlamento ay hindi mag-commit ang tinatawag na gerrymandering para lang paboran ng isang kandidato o para lang yung mananalo ay siguradong yung isang tao at against doon sa ibang kandidato. At the same time, magdi-disenfranchise daw ito ng mga botante dahil hindi sila makakaboto ng mismong tama dahil nga yung kanilang bayan ay mawawala doon sa tamang distrito. Kasama rin siyempre ang issue ng population na dapat yung mismo isang distrito ay merong more or less 100,000 na mga miyembro. Na masalimuot po sa bandang huli dyan, kinakailangan na kinakailangan nilang i-combine yung logic at wisdom ng BAA 58 at saka BAA 77. At siyempre, ito naman hindi naman sa tayo walang tiwala sa parlamento at sobrang ang ating tiwala sa parlamento, paano kung yung makikreate na panibagong batas ay itetest muli ang constitutionality at muling tatanungin, questionin sa Korte Suprema. So siyempre, hindi natin walang garansya
na ito'y makakapasa sa panlasa ng ating Korte Suprema, lalo na't kung ito'y babangga sa umiiral na mga batas, desisyon ng Korte Suprema at sa saligang batas natin. Is there a chance, or if there is a chance, na hindi pa rin pabora ng Supreme Court yung batas na madadraft o magagawa ng parlamento? Ano pong mga possible outcomes na pwede nating makita kung hindi man mangyari ang March 31, 2026 na eleksyon sa Bangsamoro? Kung inyo po mamarapati, maharang ayaw ko po muna kasi talagang sagutin yan. Napaka-valid na question. Kaya lang pa po kasi yung iba nating mga kababayan na hindi ganun po naunawaan ng mga tunay na issue, ay ma-assume nila at presume na si Comelec mismo nagsasabi na mukhang hindi matutuloy ang March 31. Kami po, napakataas pa rin ang aming paniniwala na 31, susunod po yan patutupad. And therefore, kaya nga po kanina, katatapos lamang ng ating consultation sa mga miyembro ng parlamento, sa mga deputy speakers nila, sa mga civil society. Kasi po para mapagkasunduan, ano pa talaga ang tunay na issue at problema at kaya pa ba ito sa timeline na meron tayo. So ibig sabihin po meron naman pong ganyang klase na inisyatiba. And therefore, isang garansya pa rin natin sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, huwag po kayo mag-alala, may halalan. Mas maganda na po itong laging pinaplano kasi nga haste makes waste eh. So kung masyadong mabilis, tapos kumbaga sa natinig ka, ayun, mas malalim tuloy dahil hindi na pag-aralan mabuti. Mas maganda nang binigyan tayo ng pagkakataon ngayon, pag-aralan ng mabuti. Ano pa ba ang mabibigay ng balakid? Kung magkakaroon ng halalan, baka may question na naman sa susunod. Attorney, dako naman po ako dito sa parang larger view. Bilang ang COMELEC po ay isang independent constitutional commission na hiwalay mula syempre sa tatlong sangay ng gobyerno. Ito po yung iba pang tanong ng ating mga manonood, no? Can the Supreme Court actually compel it to postpone the BARM, the BARM election, just like what happened? Wala naman po bang naganap na violation in this regard sa COMELEC? Napakaganda pong katanungan yan. Yan po yung isa sa mga na-raise na issue na with all due respect po ito, dahil bilang isang abogado, ayaw natin mag-create ng impresyon na makasisira sa ating pong kataas-taasang hukuman ng COMELEC. Lagi po kaming kumikilala sa kapangyarihan at pagrespeto po ang lagi namin binibigay sa kataas-taasang hukuman. Alright, moving forward sa isang panayam po, nagpahayag kayo at nabanggit niyo na rin po ito kanina, doon sa panghihinayang sa 1.2 billion na pondo na nasayang dahil sa pagpapaliban ng BARM parliamentary election. Sabi niyo nga po doon sa panayam, naging back to zero po ang COMELEC. May magagawa po ba tayo o ang COMELEC para mapanagot dito sa loss na ito? O baka may mga legal provisions or remedies kayo nagagawin to manage this huge concern? Lalo na po, mainit na usapin ngayon itong pagpopondo at budget dahil sa mga flood control scandal na nagaganap po ngayon. Alam niyo po sa pagpapaliban ng isang halalan, yun po yung laging pino-point out natin. Ano mang klaseng halalan, pang maliit man, pang malaki, national man o lokal, lagi pong may epekto yan, lalo na po sa pananalapi, lagi pong may dagdag na gastos, lagi pong may mag-abuno ka. Sa bandang huli po, pagka tinignan nyo yung issue ng liability, halos wala po eh. Sapagkat wala naman po may kasalanan, lalo pat merong isang desisyon ng Korte Suprema. At hindi rin po natin masisisit, dapat sisisihin ng Korte Suprema, sapagkat ginagawa nito ang kanyang katungkulan sa ating saligang batas na alamin kung yung isang kilos, akda, aksyon ng isang ahensya ng pamahalaan na nararapat, sapat, tama, o ito ba ay base sa ating umiiral ng mga batas. Batas na nagsabi na hindi ito na ang bago natin gagawin, ibaliwala nyo na yan. Siyempre po hindi mo na rin masisisi yung mga nakagastos, nagpatupad o yung inasahan namin na valid na batas. Ang isang batas po ay presumed to be valid until set aside. Is the COMELEC prepared for the first ever BPE on October 13? Hindi po. Kung BAA 77 ang basihan, hindi po kami handa. Yung po ay paulit-ulit namin sinasabi sapagkat ang pinaghandaan po ni COMELEC ay yung BAA 58. Kung kaya nga lamang, kasi po ang tagal namin hinintay eh. Ilang buwan po kami naghintay tapos hindi po namin alam kung maipapasa yung panibagong districting law na kung saan ang 7 galing sa Sulu ay ma-distribute. So ang pinaghandaan po namin yung BAA 55 na kung saan, BAA 58 na kung saan po ma-minus mo lang yung 7 na Sulu, pagkatapos na andyan, mariretain yung sa mga natitirang mga probinsya. Yung po ang pinagandaan namin. Kaya po kung natuloy at hindi na TRO, yung BAA 77, hindi po kami handa doon dahil iba po ang komposisyon ng bawat distrito ng mga bayan doon sa BAA 77 kumpara sa BAA 58. Alright, so the whole time you were just preparing for the BAA 58.
Okay. Tama po. Okay. Ang inawit na lang po natin dyan ay kung makakagawa ng batas ng parliamentary para maka-proceed po ang COMELEC kung ma-execute at mako-conduct itong BPE. Supposedly, sana ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election next year. So yan po mga abangan namin sa mga susunod na yugto. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayahang lumaban ng patas. Bawat pananagutan, ating tatalakayin. Dito sa Hoy, Bawal Yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan!